Ayan, good evening mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel sa Parky TV. Ayan, ang video nito mga Q ay naipost na rin natin sa YouTube kanina. Pero marami pong nagme-message sa akin na bakit daw Aklanon yung ginagamit, bakit hindi magtagalog. So, Aklanon dialect po kasi yung ginamit dito mga Q nang nag-interview at nang in-interview. So, ngayon po, para hindi po mag-isip ng masama yung iba sa inyo guys kasi hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng classmate ni Joros, ay ita-translate ko po siya sa Tagalog. Pipilitin ko pong may translate sa Tagalog yung sinasabi ng classmate ni Joros Flores para hindi kayo magtaka mga Q, para mas maintindihan ninyo yung sinasabi, para kung meron kayong opinion ay makapagbigay kayo ng maayos na opinion kasi naintindihan ninyo. So ito mga Q, pakinggan nyo. Dati ba niyo ang binakaroon kasi makamo sa among sitwasyon? Kung sa'yo niyo ang trauma ka natabo ka mo, sairan niyo gayet kung paalin mabungan isa kabarkada, classmate nga, akita mo ba kung paalin mo na duga? Ayan, bago ko siya i-translate mga Q, gusto ko lang munang sabihin sa inyo, kaya po siya umiiyak. Kasi po sinasabi kasi ng iba mga Q na meron daw foul play na nangyari dito po kay Joros Flores. Ngayon, i-explain ko na yung sinabi niya. Ang sabi po niya dito, nasasabi niyo lang daw yan dahil hindi kayo yung sa sitwasyon. Kung alam niyo lang daw kung ano yung trauma na nangyari sa kanila na mawala ng kaibigan at saka classmate at nakita pa daw nila kung paano nawala si Joros Flores. Ano problema tabo karain ano to mo sa social media nga may foul play ko nga tabo kita niyo man kunta kami amo reaction tagigto kami nagas ka kalipo-lipo ko kami tinilangis ang takong sa trauma tapos ano pa kamot may foul play. Dito naman mga Q ay sinabi ng classmate ni Joros na ang problema daw nila ngayon ay ang kanilang sinasabi sa social media na meron daw foul play na nangyari. Kung alam nila, kung nakita lang daw nila yung kanilang reaction na halos himatayin na sila sa iyak at trauma at takot. Tapos sasabihin lang nilang merong foul play. Tapos dayon na yaning may anday to mga kaibahan nga ging tawag sa nga ginapaagto malata nga may kapaligo sa rao dayon nga mga barkada nga taga-igto. Nga dayon nga ni nga gagto kung nagagto man ta kami dikato sa nang ginapungkuan sa mga barkada tapos ay nagpaligos dayon sanda tapos si Joros man niya na nagkuan man niya ginapunggan namin namon di mga di ko makonros pas di mo kaya pero way mo nagpamati kamot yo bro man namon do talaga alam mo di ba wag di mo nagpamati. Ayan, at dito naman mga Q, ito po yung sinabi ng classmate ni Joros Flores. At pagkatapos daw, meron naman daw silang mga kasama nakakilala na taga doon naliligo na mga barkada naman daw nila na taga doon at pumunta daw ito sa inuupuan ng kanilang mga barkada. Tapos naligo sila at si Joros daw ay naligo din. Pero pinigilan daw nila ito kasi nga baka hindi raw kaya ni Joros. Pero hindi raw siya nakinig at naligo pa rin siya. Ginawa naman daw nila lahat pero hindi po nakinig sa kanila si Joros. Ayan po yung interview sa classmate ni Joros Flores na isinalin natin sa salitang Tagalog. Sana po ay mas naintindihan nyo na. Ayan, so ramdam natin yung lungkot ng classmate ni Joros Flores dahil nga syempre nawalan siya ng classmate at the same time kaibigan na rin. So yun mga Q, sana wag na po kayong mag-isip ng masama at hintayin na lang natin talaga yung resulta ng pag-imbestiga dito po sa kaso po ni Joros Flores. Sa ngayon, yung gawin natin ay magdasal tayo, ipagdasal natin na sana ay makita na po ang batang si Joros Flores. Yun lang naman mga Q, maraming salamat.